Contractor Safety Orientation, Tagalog version, mga tagubilin habang nagtatrabaho sa loob ng ating kumpanya at bago magsimula sa mga aktibidad ng iyong proyekto. Contractor Safety Orientation. Panimula. Ang lahat ng mga kontratista ay napapailalim sa mga regulasyong ito sa kaligtasan, kalusugan, kapaligiran, at seguridad. Tungkulin ng foreman o management ng contractor na tiyakin na ang bawat isa sa kanilang mga tauhan ay ganap na susunod sa mga regulasyong ito. Ang pagkabigong sumunod sa mga regulasyong ito ay maaaring magresulta sa pagsususpinde ng mga operasyon sa trabaho, pagtanggal ng kontratista, at maging sa pagkawala ng kontrata. Contractor Safety Orientation. Pangunahing kaligtasan. Bago simulan ang anumang uri ng trabaho, kumuha ng impormasyon tungkol sa anumang mga panganib sa lugar ng trabaho kung saan ilalagay ang mga tauhan ng kontratista mula sa supervisor ng kontratista at opisyal ng kaligtasan ng aming kumpanya. Ang mga empleyado ng kontratista ay ipinagbabawal na pumasok o mag-access sa anumang mga lokasyon na hindi direktang nauugnay sa kanilang trabaho at dapat munang kumuha ng pahintulot mula sa safety officer ng aming kumpanya sa pagpasok o pag-alis ng ari-arian sa pamamagitan ng paglista sa guardhouse. Ang bawat empleyado ng kontratista ay obligadong pumirma sa rehistro ng bisita. Ang itinalagang lugar ng paradahan ay kung saan dapat iwan ng lahat ng kawani ng kontratista ang kanilang mga personal na sasakyan. Ang kontratista ay dapat gumawa ng mga kaayusan ng maaga upang mapaga niya ang mga kagamitan at materyal at pagbabawas sa loob ng bakuran ng pasilidad. Ang mga sasakyan ay dapat umalis kaagad sa gusali pagkatapos magdiskarga ng anumang mga kasangkapan o kagamitan, kung hindi, maaari silang hanapin at siyasatin. Ang opisina ng seguridad ay mangangailangan ng permiso sa pagtatrabaho ng mga tauhan at gate pass bago payagan ang pagpasok ng anumang mga kasangkapan o kagamitan. Ang paninigarilyo ay hindi pinahihintulutan saan man sa pasilidad. Ang isang kontratang empleyado na lumalabag sa patakaran ng kumpanya sa pamamagitan ng paggamit o pagkakaroon ng alak, ilegal na droga, o mga kinokontrol na substance habang nasa ari-arian ng kumpanya, o sa pamamagitan ng pag-uulat sa trabaho habang may kapansanan sa alkohol o droga, ay nahaharap sa posibleng pag-aresto at o pagbabawal sa pagpasok sa property ng buo. Ang mga tauhan ng kontratista ay kinakailangang sumunod sa anumang mga babala at abiso sa kaligtasan. Hindi pinahihintulutan ang horseplay. Hindi pinahihintulutang magtrabaho habang nakasuot ng walang manggas na kamiseta, isang t-shirt na may mapanlait o nakakainsultong teksto, o naka-cut off na shorts. Kapag nagtatrabaho sa pasilidad, ang mga sapatos na bakal, safety shoes, sa paa ay dapat na magsuot sa lahat ng oras. Labag sa batas ang magtaglay ng mga baril at o iba ng armas sa lugar ng negosyo. At sino man mahuhuling sumubag ay hindi papayagang pumasok sa loob ng lugar. Contractor ID. Dapat ibalik ang mga badge sa profesional o bantay sa seguridad bawat araw. Contractor Safety Orientation. Pangkalahatang pamamaraan sa kaligtasan sa lugar ng trabaho.
Kinakailangang sundin ng kontratista ang lahat ng naangkop na pamantayan ng OZ pati na rin ang mga batas sa rehiyon. Ang mga kawani ng kontratista ay dapat mag-supply ng mga barikada upang matukoy ang mga lugar ng trabaho at maglagay ng mga palatandaan ng babala kung kinakailangan. Ang mga empleyado ng kontratista ay hindi pinahihintulutang magpatakbo ng kagamitan sa pasilidad o magbukas o magsara ng mga balbula na walang kaugnayan sa gawaing ginagawa. Ang lahat ng mga hagdan at scaffold na ginamit ay dapat sumunod sa mga regulasyon. Hindi pinahihintulutang gumamit ng scaffolding o gawang bahay na hagdan. Ang mga hagdan na mas mahaba sa 6 na talampakan ay kailangang i-secure. Ang lahat ng naangkop na mga pamantayan sa OZ ay dapat masunod tulad ng kagamitan sa pag-angat. Contractor Safety Orientation, mga panuntunan para sa personal protective equipment. Para sa impormasyon sa PPE na kailangan sa lokasyon kung saan ka magtatrabaho. Makipag-ugnayan sa safety officer ng kumpanya. Bilang karagdagan sa pagbibigay ng kinakailangang kagamitang pangkaligtasan. Ang kontratista ang namamahala sa pagtiyak ng wastong paggamit at pangangalaga nito. Kapag nagtatrabaho sa itaas o sa mga istruktura, dapat na magsuot ng mga hard hat. Contractor Safety Orientation, mga regulasyon at pagpapatupad sa kapaligiran. Maliban kung napagkasunduan sa dokumento ng kontrata. Ang hindi mapanganib na mga basura sa konstruksyon ay hindi papayagang maipan at aalisin araw-araw ng kontratista sa kanilang gastos. Responsable ang mga kontratista sa pag-alis ng lahat ng mga basura na ginawa at ng mga materyales na inihatid nila sa lugar ng trabaho o sa panahon ng mga aktibidad sa demolisyon. At dapat nilang gawin ito alinsunod sa lahat ng naangkop na mga patakaran at regulasyon. Kapag ito magagawa, dapat makipagtulungan ang mga kontratista sa planta upang paghiwalayin ang mga basura na maaaring i-recycle o magamit muli sa isang pangkalikasan at ligtas na paraan. Tandaan na protektahan ang pangalan ng kumpanya o alinman sa mga trademark nito sa pamamagitan ng ganap na pagsunod sa batas. Ipinagbabawal para sa mga kontratista na nagtatrabaho sa labas na magbuhos ng anumang likido, kabilang ang tubig, sa kanal o sa lupa. Ang lahat ng tubig ay dapat itapon sa isang wastewater drain sa loob ng pasilidad, kung hindi ito kontaminado. Bago magdala ng mga mapanganib na kemikal sa lugar, ang mga kontratista. Mga tauhan ng kontratista, o mga subcontractor ay dapat magbigay ng MSDS, mga panganib at mga panganib, markahan ang lahat ng mga lalagyan, at magsumite ng kopya ng anumang naangkop na mga permit. Ang mga mapanganib na basura ay hindi dapat itapon o itatapon sa anumang kanal o imburnal. Dapat siguraduhin ng kontratista na lahat ng mga miyembro ng tauhan na nakikitungo sa mga mapanganib na basura at mga material ay nakatanggap ng lahat ng legal na kinakailangang pagsasanay at alam sa mga panganib na dulot ng mga basura at material na ito. Kinikilala ng kontratista na alinman at lahat na mapanganib na mga basura na ginawa ng kanyang mga pagkilos sa property ay ganap ng kanyang responsibilidad. Kinakailangan ng mga kontratista na naangkop ang label ng anumang mapanganib na basura o material na kanilang ginagawa. Ang lahat ng mapanganib na material ay dapat na itapon ng wasto ayon sa lahat ng batas na may bisa. Contractor Safety Orientation, mga komunikasyon sa babala.
Ang opisyal ng kaligtasan ng kumpanya ay magbibigay sa mga tauhan ng kontratista anumang oras sa panahon ng proseso ng trabaho ng impormasyon tungkol sa mga partikular na mapanganib na materyales na maaaring direktang malantad sa kanila habang nagsasagawa ng trabaho. Kung naangkop, ang mga kontrol sa pagpapatakbo para sa matitinding panganib ay sasaklawin sa panahon ng oryentasyon. Bago simulan ang anumang aktibidad sa lugar, ang bawat kontratista na naghahatid ng mga kemikal ay dapat magbigay sa pasilidad ng may katuturang MSDS ng mga naturang kemikal. Ang mga kontratista ang namamahala sa pagbibigay ng mga tauhan ng kumpanya na maaaring makipag-ugnayan sa kanilang trabaho o mga produkto na nagpapakita ng panganib sa kalusugan sa pagsasanay at impormasyong kailangan nila. Contractor Safety Orientation, mga pang-emergency na aksyon. Pag-uulat ng sunog. Ang mga kawani ng kontrata ay dapat mag-trigger ng pinakamalapit na istasyon ng paghila ng alarma sa sunog at lumikas sa gusali bago subukang patayin ang apoy. Bago simulan ang trabaho, hanapin ang pinakamalapit na lokasyon ng istasyon ng paghila ng alarma sa sunog. Mga pamamaraan sa paglisan. Ang mga kawani ng contractor ay dapat na umalis sa gusali sa sandaling tumunog ang alarma ng sunog at tumuloy sa mga lokasyon ng pagpupulong gamit ang pinakaligtas na ruta. Iwasan ang mga apektadong lugar. Para sa mga layunin ng headcount, ang mga empleyado ng kontrata ay kinakailangang magulat sa safety evacuation area na itinalaga ng kumpanya. Ang mga miyembro ng kawani ng kontratista ay hindi pinapayagang makapasok sa lugar maliban kung bibigyan sila ng pahintulot ng pangkat ng pagtugon sa emerhensya ng kumpanya. Mga sitwasyon ng first aid. Dapat mong iulat ang anumang mga kondisyong nagbabanta sa buhay, malubhang pinsala, o pinsalang nagdudulot ng kawalan ng malay. At magbigay ng anumang iba pang impormasyong maaaring kailanganin ng bantay. Para sa layunin ng pag-iingat ng mga record, ang mga kaganapan sa pangunang lunas ay dapat iulat sa opisyal ng kaligtasan o NARS ng kumpanya. Contractor Safety Orientation, mga panganib sa sunog at mapagkukunan ng panglaban sa sunog. Ang mga lugar ng trabaho ay dapat panatilihing malinis at walang lahat ng panganib sa makina at sunog. Lahat ng fire extinguisher, fire alarm pull stations, firefighting equipment, at spill cleanup equipment ay dapat na mapupuntahan mula sa aisle. Ang mga fire hydrant ay hindi dapat harangan ng mga sasakyan o operasyon ng mga kontratista nang walang pahintulot ng opisyal ng kaligtasan ng kumpanya. Ang mga manggagawang kontratista ay hindi maaaring gumamit ng anumang kagamitan sa pamatay ng apoy para sa iba pang mga layunin kapag hindi nag-apula ng apoy. Sa isang emerhensya, tanging mga profesional na sinanay na manggagawang kontratista ang dapat subukang gumamit ng anumang kagamitan sa pamatay ng apoy. Ipaalam kaagad sa opisyal ng pangkaligtasan upang ang isang kapalit na pamatay ng apoy ay maaaring mailagay kung ang isang pamatay ng apoy ay pinalabas para sa anumang kadahilanan o kung ang mga manggagawa sa kontrata ay nakakita ng isang naubos na pamatay ng apoy. Walang mga bahagi o kagamitan ang maaaring linisin gamit ang gasolina o iba pang nasusunog na likido. Contractor Safety Orientation, mga spill response protocol. Ang bawat kontratista ay kinakailangang mag-alok at lagyan ng mga tamang tool sa pagtugon sa spill. Lahat ng lumalahok sa pagtugon sa emerhensya sa pagtagas ng mga mapanganib na materyales. Kabilang ang mga kontratista, mga tauhan ng mga kontratista, at mga subkontraktor, ay dapat na nakatanggap ng pagsasanay. Ang kontratista ang namamahala sa pagsasagawa ng kinakailangang paglilinis ng mga spills na dala ng kanilang mga operasyon. Ang anumang materyal na napinsala ng spill, tulad ng mga materyales sa gusali, lupa,
tubig sa lupa, o tubig sa ibabaw, ay kailangang alisin o ayusin bilang bahagi ng proseso ng paglilinis. Ang mga kontratista ay kinakailangang ipaalam kaagad sa planta ang anumang mga spill at paglabas ng mga mapanganib na materyales. Contractor Safety Orientation espesyal na permit sa trabaho. Ang lahat ng mga lugar ay hindi limitado sa pagwelding, pagputol, at iba pang mainit na trabaho, mga operasyon na gumagawa ng init o sparks, maliban kung ang isang hot work permit ay inisyu ng safety officer. Ang permit ay may bisa para sa tagal ng pinapayagang shift na hindi lalampas sa 12 oras. Sumunod sa lahat ng mga kinakailangan para sa pag-aproba na nakalista sa permit. Walang mga empleyado ng kontratista ang pinahihintulutang pumasok sa isang sarado o pinaghihigpitang lugar nang hindi muna kumukuha ng permit na inaprobahan ng safety officer. Ang kontratista ay dapat magbigay ng kinakailangang kagamitang pangkaligtasan para sa pagpasok sa isang sisidlan o nakakulong na espasyo at dapat ipakita na ang lahat ng kasangkot sa pagpasok ay nakatanggap ng naangkop na pagsasanay sa pagpasok sa nakakulong na espasyo. Kung walang hot work permit at confined space permit, hindi pinahihintulutan ang mga tauhan ng kontratista na magwelding o magsagawa ng iba pang hot work sa loob ng isang sisidlan o sa kaugnay na tubo. Mga kasanayan para sa gawaing elektrisidad. Dapat punan ng mga tauhan ng kontratista ang isang lockout permit at abisuhan ang opisyal ng pangkaligtasan bago magtrabaho sa mga kagamitang elektrikal. Ang lockout ng kagamitan na mawawala ng lakas ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng safety officer. Dapat ipagpalagay ng mga empleyado ng kontratista na ang lahat ng mga cable ng kuryente ay may lakas maliban kung nalock ang mga ito ng mga tauhan ng kumpanya. Ang mga elektrisyan lamang ang pinahihintulutang magsagawa ng mga gawaing elektrikal. Ang mga empleyado ng mga electric contractor ay hindi pinahihintulutang gumamit ng mga non-insulated na tool, metal na headgear, o mga panuntunang gawa sa metal, upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng mga dekoryenteng kagamitan. Dapat na wastong markahan ng mga manggagawang kontratista na nagtatrabaho sa mga bagong instalasyon ang lahat ng kagamitang elektrikal sa oras ng pag-install ng mga permanenteng tag, palatandaan, o strip, pangangasiwa ng compressed gas. Ang mga silindro ng kontratista ay dapat mamarkahan at ihiwalay sa mga puno at walang laman. Ang lahat ng mga silindro ng kontratista ay dapat panatilihing patayo at ligtas na nakakabit. Kapag hindi ginagamit sa isang nakagawiang setup, dapat panatilihin ng mga kontratista na nakasara ang mga cylinder valve, mahigpit ang kamay, at nakalagay ang mga safety cap. Ang mga empleyado ng kontratista ay kinakailangang maglipat ng mga compressed gas cylinders sa pamamagitan ng paggamit ng cart na nagpapahintulot sa cylinder na masecure. Pumunta sa safety officer ng kumpanya para sa mga ibang detalye gaya ng emergency contact number at detalye ng evacuation area at sa pagpasa ng ibang kaukulang dokumento. Kumuha ng work permit at maaari mo na simulan ang iyong aktibidad at proyekto. Salamat!